Isang karaniwang gabi ito. Ang langit sa maliit na lungsod sa Amerika ay maliwanag sa mga bituin. Biglang may lumitaw na liwanag, isang makinang na bola ang tumawid sa langit. Huminto ito, kumikislap at biglang nawala. Hindi ito eroplano, hindi rin ito bulalakaw. Mukhang hindi ito kabilang sa kahit anong kilalang bagay. Pero ano nga ba ito? Sa mga nakaraang taon sa Estados Unidos at iba pang lugar, libu-libong ganitong ulat ang natanggap. Minsan, may kasamang malabong video at opisyal na ulat. Tinawag ito ng Pentagon na UAP o mga hindi matukoy na penomenong panghimpapawid, ngunit misteryo pa rin ang tunay nilang kalikasan. Para sa iba, alien spacecraft ito. Para sa ilan, lihim na teknolohiyang militar. Pero paano kung mas misteryoso pa ang mga ito? Ano ang maaring magbago sa ating pag-unawa sa buhay at realidad? Ngayon, tutuklasin natin ang mga plasmoid. Mga entidad ng plasma na hinahamon ng ating pagkaunawa sa buhay, kasaysayan, at sa mismong realidad. Hindi ito katang-isip, kundi fenomena na pinag-aaralan ng siyentipiko, nakita ng mga piloto at matagal nang kasama natin sa libu-libong taon. Sa paglalakbay na ito, susuriin natin ang kanilang bakas sa makabagong kalangitan, sinaunang tala at hiwagang sandali ng espiritualidad ng tao. Maghanda kayo para sa isang pagsisiyasat na hindi nagbibigay ng simpleng mga sagot, kundi nagbubukas ng malalalim na tanong. Ano nga ba ang mga plasmoid? Buhay ba sila? Bago natin simulan ang kahangahangang paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Magsimula tayo sa alam natin. Ang plasmoid ay istruktura ng plasma, ikaapat na estado ng materya, isang ionisadong gas ng kargadong partikulo na matatagpuan sa kidlat, araw o aurora borealis. Hindi lang mga simpleng discharge ng kuryente ang mga plasmoid. Nagaan yung bola, silindro o makinang nahibla, kadalasang may sariling liwanag at kayang gumalaw sa paraang labag sa normal na pisika. Ayon sa Journal of Modern Physics, noong Oktubre 2024, sina Ron Gabriel Joseph at Olivier Planchon ay naglarawan ng mga organisadong entidad ng plasma na napapakita ng komplikadong pag-uugali, paghahati, pagsasanib at pagbilis ng walang malinaw na propulsyon. Hindi ito bagong ideya. Noong dekada 50, pisikong si Winston H. Bostick ang lumikha ng terminong plasmoid para tukuyin ang mga formasyong naobserbahan sa laboratorio gamit ang magnetic field. Pero ang tunay na turning point ay nagmula sa kalawakan. Naidokumento ng NASA ang mga plasmoide malapit sa kanilang mga sasakyang pangkalawakan, gaya ng sa misyong STS-75 na napalibutan ng daan-daang kumikislap na bagay, ang Tether satellite. Sabi ng iba, debris o reflection lang ito, pero makikita sa video ang magkakaugnay at tila sinadyang galaw. Noong 2023, isang grupo mula sa Stanford ang nagsuri ng atmospheric phenomena at iminungkahi nilang maaring natural na mabuo ang plasmoide sa presensya ng malalakas na electromagnetic field gaya ng geomagnetic storms o sa itaas ng mga aktibong bulkan. Ngunit may nakakabahalang detalye, may ilan na tumutugon sa panlabas na stimulus. Noong 2022 sa laboratorio ng pisika ng plasma ng Princeton, lumihis ang isang artipisyal na plasmoide matapos malantad sa electric impulse na para bang naramdaman nito ang presensya nito. Dito pumapasok ang tanong, pisika lang ba itong phenomena o may iba pa? Maaaring ang mga plasmoid ay isang uri ng buhay hindi nakabase sa karbon at tubig kundi sa organisadong enerhiya. Hindi ito science fiction. Noong dekada 2000, ipinakita ng pisikong Ruso na si Vladimir Sitovich na ang dusty plasma, isang uri ng plasmoide, ay kayang bumuo ng helical na estruktura gaya ng DNA, magparami at maglipat ng impormasyon. Sapat na ba ito para ituring silang buhay? Di pa tiyak ang sagot ng agham, pero hinihikayat ng datos na magmasid pa. Wala pa ring sagot. Sa US, ang pagdami ng UAP sightings ay nauugnay sa fenomeno ng plasmoide. Noong Hunyo 2021, naglabas ang opisina ng Direktor ng Pambansang Intelihensya ng isang paunang ulat tungkol sa 144 na kasong naitala mula 2004 hanggang 2021. Kasama rito ang FLIR, gimbal at GoFast na mga video mula sa Navy pilots na nagpapakita ng mga bagay na gumagalaw sa imposibleng bilis hanggang 13,000 kilometro kada oras nang walang pakpak, makina o bakas ng init. Ang pilotong si Ryan Graves, isang direktang saksi, ay naghayag sa Kongreso noong 2023. Hindi iyon mga hiwalay na insidente. Halos araw-araw naming nakikita ang mga iyon sa silangang baybayin.
Noong 2024, lalong tumindi ang fenomeno. Iniulat ng mga taga Ohio at Nevada ang mga misteryosong drone sa itaas ng base militar at nuclear plant, madalas inilalarawan bilang makinang na bolang magkakasabay gumalaw. Wala pang paliwanag mula sa Pentagon. Itinanggi ng Federal Aviation Administration na ito ay karaniwang sasakyang pahimpapawid at hindi rin kapani-paniwala na ito ay lihim na teknolohiya ng China o Rusya. Walang kilalang drone na kayang sumisid sa dagat o biglang lumiko ng 70 degree. Nang hindi nagkakawatak-watak. Ang Project Condign, isang dating lihim na ulat ng British Ministry of Defense na declassified noong 2006 ay nag-uugnay sa maraming UAP sa mga plasma sa atmosfera na dulot ng bihirang kondisyon ng panahon. Ngunit may mga kasong hindi na ito sapat ipaliwanag. Hindi lang basta lumulutang ang mga plasmoid, lumalapit at sumusunod sila sa mga eroplano tapos biglang nawawala. Isang video noong 2023 mula sa helicopter ng Coast Guard malapit sa Puerto Rico ay nagpapakita ng makinang na bulang nahati sa dalawa. Pagkatapos, sumisid ito sa dagat na walang iniwang bakas. Pinag-aaralan na ito ng mga siyentipiko. Noong 2024, iminungkahi ng pisikong pang-atmosfera na si Joseph Dwyer na maaaring mas karaniwan ang mga plasmoid na pinapagana ng bolang kidlat o pagsabog ng araw. Ngunit may isang problema. Ang bolang kidlat ay ilang segundo lang, samantalang UAP ay tumatagal ng minuto o oras at may kakaibang kilos pa. Isang sibilyang piloto, in-interview ng The Warsaw noong 2023, ay nagkwento ng bulang sumusunod sa kanya sa pare-parehong distansya at nagpapalit ng kulay mula puti hanggang pula. Pinag-uusapan ba natin ang natural na penomen o sinadyang interaksyon? Ang sagot ay maaring nakatago, hindi lang sa mga kalangitan ngayon, kundi pati na rin sa mga kalangitan noon. Kung totoo ang mga plasmoid, hindi sila isang makabagong imbensyon. Ang kasaysayan ay puno ng mga ulat na ngayon ay maaari nating iugnay sa mga entidad na ito. Noong 1200 BC, inilalarawan ng kontrobersyal na Papiro Tully, isang dokumentong Ehipsyo na binanggit ng mga iskolar tulad ni Alberto Tully, ang mga bilog ng apoy na lumitaw sa panahon ni Thutmose III. Ang teksto ay tumatalakay sa mga ilaw na gumagalaw sa langit na dumami bago nawala sa timog na tinuturing ng mga arkeologo bilang fenomenong solar. Ang paglalarawan na tumaas at gumalaw silang parang ahas ay nagpapahiwatig ng mga modernong plasmoid. Sa klasikong mundo, may ganitong bakas din tayo. Noong 74 BK, sinabi ni Plutarco sa Talambuhay ni Luculo ang isang pangyayari sa labanan sa Phrygia. Biglang bumukas ang langit at lumitaw ang malaking nagniningning na apoy na parang banga na bumaba sa gitna ng dalawang hukbo. Nagtakbuhan ang mga sundalo sa takot. Meteorite ba yon? Maaring oo, pero ang kontroladong galaw at tiyak na hugis nito ay iba ang ipinapahiwatig. Noong 776 AD, iniulat ng kronika ng Anglo-Saxon ang mga nagliliyab na ahas sa langit ng Northumbria na nakita ng daan-daang tao bago sumalakay ang mga Viking. At noong 1270, inilarawan ng mga monghe ng Byland Abbey sa Inglaterra ang isang pilak na diskong lumulutang sa ibabaw ng monasteryo na ininterpretang isang banal na tanda. Nagbibigay din ng pahiwatig ang ibang kultura bukod sa kanluranin. Sa hapon, ang kitsunebi ay mga apoy na konektado sa espiritu, inilalarawan noong panahon ng Heian bilang makinang na bola na gumagabay o nililinlang sa mga naglalakbay. Sa India noong 1500 BK, inilarawan ng Rigveda ang mga banal na ilaw na sumasayaw sa langit kapag may sakripisyo. Sa alamat ng Ireland, ang will-o'-the-wisp, mga bola ng ilaw sa latian, ay maaaring plasmoid mula sa natural na gas at elektronikong field. Nagkataon lang ba na napakaraming kultura na pinaghiwalay ng mga kontinente at milenyo ang nakakita ng parehong penomeno? Baka matagal na nating kasama ang mga plasmoid na naakit ng kidlat, bulkan at posibleng enerhiya ng tao. Isa sa mga tanyag na espiritual na pangyayari ay maaaring konektado sa plasmoid. Ang himala ng araw sa Fatima na naganap noong 13 ng Oktubre, 1917. Noong araw na yon, sa Cofa da Iria sa Portugal, 70,000 katao ang nakasaksi. Sina Lucia dos Santos, Francesco at Jacinta Marto, mga batang pastol, ay nagsabing nakita nila ang Birheng Maria habang karamihan ay nakakita ng araw na sumasayaw, nagpapalit ng kulay at tila bumabagsak sa lupa. Iniulat ng mga pahayagan noon, gaya ng osekulo, ang patotoo tungkol sa pilak na disk na may makukulay na sinag at elektrikal na ugong. Para sa naniniwala, ito'y banal na pakikialam. Pero wala nang ibang nakikita ang mga iskolar ng mga penomenang atmosperiko at ufolohiya.
Ayon sa Journal of Modern Physics, 2024 ang mga plasmoid ay pwedeng magdulot ng kamanghamanghang optical effects, lalo na kapag may atmospheric conditions gaya ng halumigmig o geomagnetic storms, na ayon sa datos ay naroon sa Fatima noong araw na yon. May ilang saksi raw na nakakita ng makinang na bola bukod sa araw, pero madalas hindi ito nababanggit sa ibang ulat. Ngunit may problema. Paano natin ipapaliwanag ang mga pangitain ng mga batang pastol na nahulaan pa ang araw at oras kung kailan magaganap ang mga pangyayaring yon? Ayon sa mga eksperimento ni neuroscientist Michael Persinger noong dekada 80, ang plasmoid na nakikipag-ugnayan sa electromagnetic field ay maaring magbago ng kamalayan. Ang mga magnetic impulse sa otak ay maaring magdulot ng mga guni-guni ng mga makinang na figura o presensya. Nanatili pa rin ang tanong kung paano nagiging eksaktong propesya ng pambihirang pangyayari ang isang guni-guni. Ngunit hindi nag-iisang kaso ang Fatima. Sa Medjugorje, Bosnia, mula 1981 iniulat ng mga tagakita ang pagpapakita ni Maria na may kasamang kumikislap na ilaw sa langit, kinukunan ng litrato ng mga peregrino at sinusuri ng mga ufologist gaya ni Roberto Pinotti. Noong 1968 sa Zaitun, Ehipto, libu-libong tao ang nakakita ng mga makinang na figura sa ibabaw ng isang simbahang koptiko na inuunahan ng mga bolang liwanag na gumagalaw na magkakapormasyon. Sa pagkakataong ito, masasabi ba nating nagkataon lang ito o misteryosong naaakit ang mga plasmoid sa tao? Mga lugar na matinding emosyon, panalangin, mga pulutong na nasa ecstasy at nagpapakita sa paraang tinuturing nating makadiyos? Isang kontrobersyal na palagay, ngunit napakaraming pagkakatulad para balawalain ito. Ang ugnayan sa pagitan ng mga plasmoid at paranormal ay kasing nakakaintriga rin. Sa mga sesyong espiritista noong ika-19 na siglo, iniulat ng mga medium ang orb o makinang na bola bilang ebidensya ng presensyang hindi sa mundong ito. Si Allan Kardec, nagtatag ng espiritismo, ay naglarawan sa kanyang mga sulatin ng mga globo ng liwanag na lumilitaw kapag gumagalaw ang mga mesa o may naririnig na boses. Noong ika-20 siglo, ginamit ni Luciano Boccone ang infrared at magnetometer para tukuyin ang mga hindi nakikitang plasma entity sa mga lugar na may paranormal na aktibidad na konektado sa electromagnetic na pagbabago. Sinusubukan ng agham na magbigay ng posibleng paliwanag sa lahat ng ito. Nel 2010, Ipinakita ng eksperimento ng MIT na kayang bumuo ng matitibay na estruktura ng mga kargadong partikulo sa malamig na plasma bilang tugon sa panlabas na stimulus. Noong 2007, ipinakita ni Zitovich na ang maalikabok na plasma ay maaring umunlad sa komplikadong sistemang kahawig ng buhay na organismo. Sa mga sesyon, ang emosyonal na enerhiya, takot, pag-aantay at konsentrasyon ay maaring magdulot ng pagbuo ng plasmoid na nakikita bilang orb sa mga litrato ngayon. Ngunit may iba pa ron. Ayon sa mga saksi, ang mga bolang ito ay tila tumutugon sa mga tao, minsang lumalapit o lumalayo. Si Eva Carrier, isang Pranses na medium noong dekada 20, ay sumikat dahil sa mga sesyon niyang nagpakita ng ectoplasma na naipakita sa litrato bilang makinang nahibla. Ayon sa mga bagong pagsusuri, maaaring ionized plasma ito, hindi espiritual na sangkap. Paano kung ang mga plasmoid ay naaakit sa enerhiya ng tao parang kidlat sa konduktor? Maaring isa lamang itong pisikal na fenomenong na pagkakamalang sobrenatural o senyales ng mas malalim na bagay? Pumunta tayo sa mas matapang na palagay. Maaring ang mga plasmoid ay anyo ng kamalayang tao na nag-iba ng anyo? Sabi ng pisika, ang enerhiya ay hindi nawawala kundi nag-iiba lang ng anyo. At kung gayon, paano kung pagkatapos ng kamatayan, ang ating kamalayan, isang electromagnetic field na nililika ng otak ay umusbong bilang isang plasmoid? Si Rudolf Steiner, pilosopo at mistiko, ay nagbanggit ng mga katawang eteriko na nananatili matapos ang pisikal na buhay. Sina Roger Penrose at Stuart Hameroff ay nagsasaliksik kung ang kamalayan ay isang quantum phenomenon, hindi lang nakatali sa biyolohiya. Nabanggit na namin ito sa iba't ibang video sa channel. Pero ngayon, sandali lang, isipin natin ang posibilidad na ito. Ang mga plasmoid na nakikita sa langit, espiritual na sesyon at banal na lugar ay etyo ng mga pumanaw na napunta sa ibang dimensyon. Nagpapakita sila kung saan malakas ang enerhiya, mga labanan, panalangin, trahedya. Ang kanilang kilos, magparami, tumugon, makipag-ugnayan, nagpapakita ng rudimentarong katalinuhan at ikaapat na dominyo ng buhay. Hindi imposible na galing sila sa atin, pero posible ring manifestasyon ng iba pang anyo ng buhay na malayo sa ating mundo, ngunit konektado pa rin dito.
Paano kung mas malaki pala ang mga plasmoid kaysa akala natin? At sila'y manifestasyon ng banal na nagpapakita sa atin bilang makinang na plasma? Isipin natin ang pangitayan ng propetang si Ezekiel sa Lumang Tipan, bandang 590. 3 BK, inilarawan niya ang isang karwaheng apoy na bumababa mula sa langit, napapalibutan ng mga nilalang na buhay at makinang na mga gulong, isang larawan na sinamahan ng malalakas na tunog at nakakasilaw na mga ilaw. Kadalasang inilarawan ng mga iskolar ang karwahe ni Ezekiel bilang totoong paglalarawan, hindi metapora o simbolo. Isang apoy na umiikot at may lumalabas na kidlat, nakapansin-pansing kahawig ng mga plasmoid, mga makinang organisadong entidad na may kakayahang gumawa ng masalimuot na galaw. Maaaring ang mga plasmoid ay banal na mensahero o anyo ng mas mataas na katalinuhan na tumatawid ng panahon at espasyo. Noon, iniisip ng mga tao na ang mga ito ay mga anghel o tanda mula sa langit, pero ngayon inuuri natin sila bilang UAP o mga physical na penomena. Pinag-iisa ng hipotesis na ito ang agham at espiritualidad. Ang plasma, na matatagpuan kahit saan sa universo, mula sa araw hanggang sa mga bituin, ay maaaring maging daluyan kung saan nagpapakita ang banal, isang tulay sa pagitan ng material at hindi material. Kapag pinagmamasdan natin ang mga plasmoid, hindi lang natin nakikita ang hiwaga ng buhay, kundi pati ang tanda ng walang hanggan. Ang mga ito ay pambihirang palagay na tatalakayin pa natin sa mga susunod na video, pero tiyak na totoo ang hiwaga at nagsisimula pa lamang itong maunawaan ng agham. Itutuloy natin ang pagsisiyasat sa mga hiwagang ito. Ipaalam ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan kami at hindi mamiss ang mga susunod na video. Hanggang sa susunod na kwento.